Manda na ba kayong maminamahal? Kung walang Biblia, kumuha ng papel at ballpen, makinig tayo sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, itabi ang ating mga anak. Maminamahal, huwag niyong pabayaan na maglalaro. Baka makasira po yan ng mga sasakyan dyan sa right of way. Iniling lang po natin yung mga bata, maminamahal. Kontrolin talaga natin yan. At sa isang saglit, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo po ay makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan dahil natin pinagpalang mga aral. Dahil ito po ating beloved elder, Father Joe Ben Ferrer. Palakpakan natin muli ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin. Maraming salamat po sa kalakas ng daglay po namin sa oras to at buhay na bumula sa pagkakataon. Binibigay po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapin. Bago po lahat, sa pandalangin ng aming ginagalap, may Evangelista, Waldo Estrada, Almeida, ayon po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mo kami na supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa mapinoon, lalo na po mga minamal na mga bisita. Naman Panginoon, huwag di namin nagpagkasal kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, sa pag-aaral sa langisan mo ang salita, patabalin kung sa gana ay wala magagawa, basahan lamang, alikabog lamang sarapan, with gamit na papapalang espiritual, sa aking pumamila kapag sa dako ito, lalo ang mga beloved viewers and newcomers. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, at sama-sama naming sinasaway, lahat ng di mo hadlang, kami cast out, and the mighty of Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Lahat po pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo na po mga minamalay makaupo. At parati tayong nire-remind ng ating pong beloved and preacher. Napakahalaga na ating pong bigyan pagkakataon o oras ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat every time that tayo po mga minamalay, dadako na sa pagsalita ng Diyos, handa na lahat, wala nang lakad-lakad. Amen. Amen. Tapos na yung pagbibigay, kaya hindi nalalakad. Amen. Sabi nga kasi ng ilan, kaya lumalakad pumupunta sa CR pag oras ng pagbibigay. Amen. Hindi maganon. At yan po mga minamahal ay, kumbaga sa unang dinig, biro, pero may katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po yung maupo mga minamahal at kuhin na po natin yung ating po mga Biblia. Amen. At itabi natin yung ating mga nagbata. Before anything else, mga minamahal, sa kapahitutan ng ating pong beloved and preacher, ako po yung bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, mga viewers po natin sa ating pong Facebook and live streaming po live streaming natin sa YouTube, mga minamahal, ay welcome po kayo sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, and we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Of course, magandang hapon sa ating mga beloved workers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwaan po ng ating pong beloved and preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Vines. A pleasant afternoon po sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kunin na po natin ang ating mga Biblia at ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Genesis. Ang kabanata ay 6, talata ay 5. Amen. We first read sa Tagalog and then i-flash na lang po natin yung English. Amen. Amen. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong hakan ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sisimula pala lang natin mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating pong pamamagatan yung ating pong pag-aaralan. God's warnings are ways for our rest. Towards our rest. Amen.
At ito pong talata, mga minamahal, na ating pong nabasa, mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, our God is a loving God. Lahat magsabing amen. Mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. And walang nagmamahal na hindi nagbibigay ng warning, especially on destructive events. Kaya tayo binibigyan ng warning ng mahal na Panginoon ay dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayo mapahamak. Amen? Kaya tayo pinapaalalahanan ng ating mga tatay at nanay dahil ayaw nila tayong mapahamak. Sometimes, iba't ibang uri ng pagbibigay o pagdi-deliver ng warning, may pasigaw, may palambot na pagsasabi, amen? Ang ilan may papremyo pa. But at the end of the day, ang gusto nilang mangyari, mag-ingat ka dahil mahal kita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But take note, this Genesis chapter 6 up to 5, meron siyang sinasabing wickedness. Amen? Nung kanyang parusahan ang sanlibutan, mga minamahal, nakita niya ang tinatawag na kasamaan. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Amen. Amen. Tanungin natin, mga minamahal, how God, or basing yung kanyang pagsabing wickedness ng tao. Ang sabi diyan, and that every imagination and of thoughts of his heart was only evil continually. Ang tinitignan na mahal na Panginoon pag sinabing wicked ang isang henerasyon, hindi lang yung kanilang ginagawa araw-araw, amen, kundi ang numero uno niyang tinitignan ay yung laman ng kanilang mga puso. Everybody shout, amen. Very clear yan, mga minamahal, ha? Tinan nyo yung word na yan. Ang sabi diyan, and that every imagination of thoughts of his heart was only evil continually. Kaya nga, mga minamahal, sabi niya, wickedness is seen not all the time in our actions. Hindi lang parati sa ating mga ginagawa. Pero ito ay nakikita rin doon sa tinatawag nating heart's intention. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nagpupuri, ay ibig sabihin, hindi sa lakas ng puri yan. Amen? Amen? Kundi yung sa heart's intention. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, these people worship me with their lips, but their heart is far from me. Kaya napakahalaga ng mga minamahal. Atin muna basahin bago tayo magpatuloy. Dito muna sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 17. Talata ay 24 hanggang 27. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas 17, ang talata po ay 24 hanggang 27. Amen. Sapagkat kaya ng kidlat na napagkislap buhat sa isang panig at sa silong ng langit, ay nagliwanag hanggang sa kabilang panig sa silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Dadapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Amen. Praise the Lord. 27. 26. 26 and 27. Amen. Praise the Lord. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyari sa kaarawan ng anak ng tao. At sila'y magsisikain at magsisiinom, at sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nalipol silang lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito po sa talatang ito, mga minamahal, nagalit ang mahal na Panginoon at ginuno niya ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Amen? But ang sabi niyan, ginaya dito ang muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng verse 26, kindly, sabi ng 26, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. 27. They did eat, amen, they drank,
They married wives and were given to marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Ang tanong, kapag kumain ka ba, masama? Amen? Sabi ng mga ibang Bible scholars, hindi binanggit yan na pag sinabing they drank, ay ito yung pag-inom ng alcohol, kundi anything that you drink, masama ba? Nung sila ba'y mag-asawa, masama ba yan? Amen. Amen. Kung titignan mo sa unang kumbaga, plakada, kumbaga, ay, there's nothing wrong in the things that they do. Pero bakit nagalit ang Diyos? Ang ibig sabihin yan, mga minamahal, yung ginawa nilang wickedness, yung kanilang puso, wala ng oras pagdating sa mga bagay patungkol sa mahal na Panginoon. Amen? Sabi nila, no way, hindi namin kailangan. Nag-enjoy na kami sa meron kami ngayon. Ang dami naming pera, ang dami naming masaya kami. Sapat na ito. Hindi namin kailangan yung mga warnings na meron ka. No way, lolo, no way. Hindi namin kailangan mapunta sa kung sinasabi mong saan namin puntahan yan. Busy kami. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That being wicked has no time and care about God. Pagiging wicked ng tao ay dahil sa yung puso natin, wala tayong care about God, wala tayong oras patungkol sa ating mahal na Panginoon. Even, sabi niya, even we're here, kapag nandito nga tayo mga minamahal, pero kapag ang ating puso ay malayo sa mahal na Panginoon, ang sinasabi ng Biblia na ating mga talatang nabasa, that is a form of wickedness. Kaya kanina, kumilos ang banal na presensya, ang katabi mo, kaliwat kanan, nararamdaman ng banal na presensya, bakit ikaw hindi mo naramdaman? Because malayo ang puso mo patungkol sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Iniisip mo yung baka, iniisip mo yung business, iniisip mo yung plano mo mamaya, yung plano mo bukas. Tandaan po natin mga minamahal, heart's intention in every worship that we do, that matters in the eye of God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May typology na ginawa ang Biblia dito. Pag sinabing typology, is just a representation. Na kapag ikaw ay nasa loob ng arka, you are with Jesus. Lahat magsabing amen. At kapag you are with Jesus, you are saved. Amen? Kaya nga pag yung ilang mga hayop na yon, pair by pair, lahat ng nakapasok doon sa arka na yon, sila po ay ligtas sa anumang kapahamakan sapagkat kasama nila ang ating malapit. But if you're out of the ark, ang sinasabi niya, you are out of Jesus. Iwala sa iyo ang mahal na Panginoon. Ang tanong, kung tayo nandito mga minamahal, nandito nga tayo, is our heart with Jesus? Or tayo mga minamahal out sa mahal na Panginoon? Kayo na po ang makasagot niyan mga minamahal. Atin munang palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Kylie, aklat ng Juan, ang kabanata 5, talatay 24. Kylie. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata 5, talatay 24 po sinasabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya, na nagsugos sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. When we are with Jesus, ang sinasabi ng Biblia, natin tayo mapapahamak, pinapasok tayo sa arka ng kaligtasan. Amen? Amen? So the first thing that you should be sure is that if Jesus is in our hearts. Yan ba, mahal na Panginoon, ba laman ng puso na yan? O sariling intensyon? O sariling nais ang nasusunod? Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo'y lumipat sa mahal na Panginoon, ating pinili ang mahal na Panginoon from darkness to light, mga minamahal, ang sabi niyan, inililigtas tayo at pinangangalagaan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwalang kabilang sila sa loob ng arka, sumigaw ng praise the Lord. How?
Paano na ang gagawin natin ngayon? What are we going to do? Since nandito na tayo mga minamahal, sa pangunang pangaral ng mga pastor, narinig natin ang salita ng mahal na Panginoon, at tayo po mga minamahal ay nandito na. But take note mga minamahal, maraming mga Kristiyano na sila po mga minamahal, alam nila na sila ay ligtas, alam nila sila pag-ingatan ng Panginoon, pero hindi pa rin makapag-rest hanggang sa mga oras na ito. Amen? Takot na takot pa rin sila. Araw-araw, aburido. Kaya hindi makapagpalakpak eh. Pagkatamaan ako ng COVID-19, ay naku, walang laman yung aking bigasan. Ay naku, may sakit yung aking anak. Nandun ang kanilang worries, mga minamahal, pang araw-araw, mga minamahal. That's the reason why kung bakit sila tinatawag nating restless. Amen? Hindi sila nagpapahinga. Maraming sinasabi, come to me and I will give you rest. Ayaw nilang tanggapin yun. Amen? Kasi because, mga minamahal, they are unsure of their future. Tanungin mo ngayon, mga minamahal. Tanungin ko kayo, mga minamahal. Amen. Lahat ng naniniwala sa oras na ito na tayo ay ligtas na sa ating mga buang, ating mga kaluluwa. Tayo dadako doon sa, dadalaman pa rin sa kalangitan, sumigaw ng napakalakas na praise the Lord. Amen. Another question. Lahat ng mga Kristiyanong alam nila ligtas na. Sino magsasabing hindi na siya nag-aalala at nagwo-worry sa bawat araw? See? We know that we are saved, but still worry. Amen? Because, unang-una, we don't trust the promises of God. Amen? Hindi tayo naniniwala sa mga pangako ng mahal na Panginoon. We worry sa our lives, day and night. At tayo na po mga minamahal, hindi tayo nakakapagbigay ng totoong pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya na tayo aburido tayo. Kapag tayo sinabing Miyerkules, Linggo, Biyernes, nandun ang nagdadalawang isip pa tayo, dadalaw ba ako o hindi? Bukas may trabaho ako. Kailangan, ang dami-dami nating worries in life. But sabi ng Biblia, if you trust God, the Lord Jesus Christ, na nagligtas sa iyo sa grabing kasalanan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If you trust God, na nagpagaling ng karamdaman mo, nagbago ng iyong buhay, amen? Dati wala kang silbi, ngayon kapag may problema, tinatawag ka ng barangay, amen? Bakit? Because God changed us. Amen? Binago tayo ng mahal na Panginoon. And yet, hindi natin kayang pagtiwalaan ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, how can we rest well? Paano ba tayo, mga minamahal, makapagpahinga at maniwala tayo na ang Diyos natin na nangako sa atin ay ating pagtitiwalaan? Number one, ang sabi diyan, remember God's faithfulness. Amen? Pag sinabing remember, never forget ang kanyang katapatan. Alalahanin mo parati ang katapatan ng ating mahal na Panginoon. Kindly, aklat ng Genesis sa kabanatay 8, talatay 1. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis kabanatay 8, talatay 1, at naalala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note ha, God remembered Noah and every living thing. Wala siyang nakakalimutan. Amen? And all the cattle that was with him in the ark, and God made the wind to pass over the earth and the waters assuage. Ibig sabihin mga minamahal, ang sinasabi ng mga Bible scholars natin, it's more than 150 days mga minamahal na palutang-lutang ang arka. Amen? Definitely mga minamahal, bago pumasok si Noah dun sa arka, tinignan niya yung mundo. Pagpasok niya sa arka, paglabas niya sigurado magkaiba na. Amen? Amen? Bakit? Because so many days, nandun sila sa loob ng arka. Take note, kasama niya mga hayop, kasama niya, at ilan lang sila doon mga minamahal. Maaring siguro, 1 week, 2 weeks, 1 month mga minamahal, ay talagang makakapagkwentuhan pa sila. Amen? Yung napagkwentuhan nila kahapon, pagkukwentuhan nila uli kinabukasan, at pagkukwentuhan nila, pari-parihong kwento, hanggang sa maubusan na sila ng kwento, because they are confined doon sa loob ng arka. Tignan nyo, grabing hirap na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen?
In times of those moment, mga minamahal, nagtatanong ang tao, nasaan ang Diyos? Kapag problemado na tayo, ang dami na nating mga uncertainties in lives, COVID-19 kaliwat kanan, nasaan ang Diyos? Kaya nga sinasabi natin, even si David, mga minamahal, ang sabi niya kay Lee, ating basahin muna, ipadaan natin para sa kapakanan ng ating pong mga minamahal na beloved viewers and newcomers. Dito sa Aklat ng Awit, ang kabanata ay 10, talata 1, kay Lee. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon ng malakas. Amen? Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit 10, ang talata po ay 1. Bakit ka tumatayong malayo, O Panginoon? Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng kabagabagan? Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. The man closest to the heart of God. That is amen? At yan, mga minamahal, dumating ang araw nung siya yung persecuted, nung siya, mga minamahal, nagkaroon ng mga fears in life, nung siya yung mga uncertainties in life, nagtanong siya sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, why standest thou afar off? Ba't ang layo mo, mahal na Panginoon? Why hide thyself in times of trouble? Nararamdaman niyo yan, mga minamahal, kapag tayo po may mga problema, parang hindi natin maramdaman ang Diyos. Amen? Pero sinasabi ng mga mangangaral natin, kaya hindi mo nararamdaman ang Diyos dahil ang focus mo ay doon sa problema at hindi doon sa ginagawa ng Diyos. Parahan mo natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo may problema, ay naku, mamamatay ng anak ko. Ay, masusunog ang bahay ko. Ay, ang dami ko ng problema. Problema tayo nakatingin. Pero hindi mo nakikita, mga minamahal, bakit hanggang sa mga oras to buhay ka pa? Bakit hanggang sa mga oras na ito, nandyan pa ang iyong mahal sa buhay, humihinga pa? Hindi mo nakikita yung ginagawa ng mahal na Panginoon na at the back of your nakita mo, mga minamahal, pag nag-text ka sa mga minamahal na mga manggagawa, may mga prayers, support prayers, ipinapanalangin ng mga kapatiran upang yung COVID-19 gumaling, ang iyong karamdaman gumaling, magbago ang iyong buhay na dati drogista, mambababae, babaero, lalakiro, binabago ng malapang because sa pangunang panalangin ng beloved pastor, ang ating beloved or the preacher, mga binamahal, lahat ng mga kapatiran through text brigade na nanalangin na yung kapatid namin na ito, pag-ingatan mo, mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nag-aapon ito, sabi, Lord, where are you in times of trouble? Because we see the problem and not what the things done by our God. Amen? Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. At hindi mo masisisi, mga minamahal, ang mga bagay na yan. But take note, isang araw, nangako mahal na Panginoon kay Abraham, ililigtas ko yung lahi. Amen. Amen. Si Lot, mga minamahal, mapapahamak sa Sodoma, Gomora. Amen. Pero dahil sa kanyang pag-aalaala kay Abraham, mga minamahal, na iligtas yung pamilya nila. Amen? Siyempre, iba yung lumingon. Amen? Pero sabi nga, mga minamahal, ating basahin ang talata na yan, mga minamahal, para makita. Genesis chapter 19, verse 29. Amen. From the book of Genesis chapter 19, verse 29. Amen. At nangyari na nanggunawi ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalala ng Diyos si Abraham at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya, mga minamahal, in-spare niya si Lot because he remembered his friend. Amen? Who is the friend of God? Sinabi ng Biblia, I am a friend of God. It's Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang generations to generations, mga minamahal, ang kanyang pangako, ang kanyang mga salita, mga minamahal, God always remember each and every one of us. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Si Rachel, mga minamahal, bagamat siya, mga minamahal, ay baog, ang sabi ng talata, mga minamahal, God remembered me. Amen. Ating basahin ng talata na yan, mga minamahal. Genesis, ang kabanata 30, talata 22 hanggang 23. Kindly, amen. Mapabilisan ng konti sapagkat baka maggahol tayo sa oras. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanata 30, talata 22 hanggang 23. At naalala ng Diyos si Raquel, at dininig ng Diyos, at binigyan, at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y naglihi at nanganak ng lalaki. At kanyang sinabi,
inalis ng Diyos sa akin ang kakutsaan ko. Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas. So huwag kang maniwala na hindi ka nakikita ng Diyos. Amen? Huwag kang maniwala na kapag ikaw ay may problema, kinalimutan ka na ng mahal na Panginoon. Huwag mong paniwalaan mga minamalamang nagsasabi, nasaan ang Diyos mo? Hindi na ka na nakikita. Sa dami ng tao, hindi ka na niya maalala. Hindi totoo yan. Because God thinks about us. Remember each and every one of us. Sa bawat paggising mo, and even sa pagtulog mo, pangangalaga ng mahal na Panginoon ang ating nararamdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga nagtataka tayo mga minamahal, dati-rati binabangungot ka. Pero nung naging Kristiyano ka, wala na yung bangungot. Amen? Bakit? Because God protects. Pinag-iingat ng mahal na Panginoon. Sa yung provision na mahal na Panginoon, tataka ka mga minamahal, wala ka naman trabaho. Fasting yung ating balang kapatid during the time of COVID-19, the lockdown. Amen? Nandito lang siya mga minamahal. Puri lang na puri. Tataka siya. Tinangnan niya mga minamahal yung kanyang ATM. Bakit mayroon akong pera dito? Wala naman akong pera dito. Nagbigay ng sweldo yung kanyang pinagtatrabaho matagal nang hindi niya pinapasukan. Bakit? Because God provides our needs. Palagpalan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yan mga minamahal, sabi niyan, remember the faithfulness of God. Kapag nagagawa natin yan mga minamahal, hindi ka mag-aaburido sa iyong araw-araw na buhay. Amen? Brother, paano mo sasabihin yan? Ay, ito nga, nahirapan akong huminga eh. Meron akong COVID-19. Remember the faithfulness of God. Amen? Ang gawin mo, ulitin mo yung mga lahat ng mga nagpatotoo may overnight. Amen? Ang ating mahal na kapatid. Swab 1, Swab 2, Swab 3, Swab 4, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Parabago natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating mahal na kapatid, direct contact, kapatid nila, sila nagdala doon sa ospital, sila nag-fasting lang. Ang ginawa nila mga minamahal, nung sila nagpates, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, remember the faithfulness of God at wala kang aalalahanin sa iyong mga pang-araw-araw na buhay. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Second, expect new things. You expect new things will happen to you. Kapag tayo po mga minamahal, ay nandoon na talagang makita natin mga minamahal na nandito na tayo sa banal na gawain na mahal na Panginoon. We are with Jesus. Expect new things will happen. Tandaan po niyo mga minamahal, marami pong mga tao failed to come to Jesus because ang sinasabi nila, hindi naman ako magbabago, hindi ko na kaya magbago. Example ko na dyan yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, pupunta lang ako dyan kasama mo kapag hindi na ako marunong magsinungaling. Kapag hindi na ako marunong gumawa ng kasalanan, o yun, namatay, hindi nakapunta. Amen? Kailan ka mauubusan magsinungaling? Kailan ka mauubusan mga gumawa ng kasalanan? Tayo ipinanganak na makasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga kailangan mo si Jesus. Amen? Na pagamat mga minamahal, sa bawat araw-araw natin tayo nagkukulang, nagkakasala tayo, kapag tayo humingi ng kapatawaran, ang kanyang banal na dugo, huhugasan tayo at tayo magiging karapat-dapat magbigay papuri sa mahal na Panginoon. Karapat-dapat tayo magsasabing, Aba, Ama! Amen! Because the blood of Jesus, not because you are good, but because God is good. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ang kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, nagsasabing sa kanila ako, pupunta kapag mababait na ako. Hindi mangyayari yun. Amen? At tandaan po natin mga minamahal, ang Diyos ang nagbibigay ng totoong pagbabago. Kindly, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kindly. Yung ganito po sinasabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang mga naging bago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng ilan, kailan ako nakita niyo yung mga Kristiyanong, Brad, pwede ba yung anak ko? Bautismuhan mo nga uli. Bakit
Pagkatapos yung bautismo, after 3 years, 5 years, ito, bumabalik ang kanya-kanya. Ibautismohan mo nga uli. Sabi ko nga sa ating mahal kapatid, ilubog ko man ng ilubog yan. Amen? Amen? Walang mangyayari dyan. Dahil alam na niya ang katotohanan, ang kailangan na lang niya sumunod sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Ang sinasabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. Ang magbabago sa iyong masamang pag-uugali, hindi ikaw, kundi it is a divine intervention of the Lord God. It is His power. Nakita niyo yung mga maninigarilyo? Magtataka na lang sila mga minamahal. Dati chain smoker, pero bigla, ba't ang pait? Amen? Yung mga manginginom, dati-dati ang sarap-sarap ng alak. Amen? Pero pagkatapos nung sila mabautismo ang mga minamahal, tinanggap sila ng mahal na Panginoon, bakit parang mapangip, amoy ihi? Ayaw na nila? Bakit? Ang nagbabago hindi sila, kundi ang ating mahal na Panginoon ang nagbabago sa kanila. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Pagkatandaan po natin, mga minamahal, huwag dapat ang mga Kristiyano parating forward-looking. Amen? Amen? Dahil sabi nga, mga minamahal, tayo binago ng mahal na Panginoon, hindi tayo mananatili doon sa mga masamang gawa. Tayo'y babaguhin niya patungo sa kanyang banal na kalooban. Amen? Amen. Kaya nga, mga minamahal, huwag kang maniwala sa mga, ay, ano ba yan? Ang tagal-tagal ko na, bakit hindi pa rin? Kristiyano ba talaga ako? Bakit basta marami ko nang nalalaman ng mga banal na salita na papakinggan, pero nahihirapan pa rin akong sumunod. Ako ba ay Kristiyano? Sa ganang iyong sarili, hindi mo kaya yan, kapatid. Ang gawin mo, siguraduhin mong nandyan si Kristo sa iyong puso. Amen? Yun lang ang gagawin mo. Wala kang ibang gagawin, kundi siguraduhin mo nandyan ang mahal na Panginoon sa iyong puso. Huwag kang mandaraya. Dahil marami nagsasabi, nandyan naman na yan, pero hindi malalaman mo yan because by their fruits, you shall know them. Amen? Sabihin mo sa akin, nandyan ang mahal na Panginoon, pero hindi mo ginagawa kanyang salita, hindi ko maniniwalang nandyan ang mahal na Panginoon. Kapag nandyan ang mahal na Panginoon, automatiko yan. Ang pagiging anak ng Diyos, yung gawa, araw-araw, kabanalan, pagbibigay sa pagtatapat, mga minamahal, pagdalo sa banal na gawain. Kaya nga mayroong mga hinaharang, sabi ng tatay, mawawalan ka ng mana, tuloy pa rin. Tatagayin kita, hindi mo mahaharangan yan. Bakit? Ang nagbubunsod sa kanila para ganapin ang mga bagay na yan, hindi ang kanilang sarili, kundi ang banal na salita, ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dapat daw, mga minamahal, huwag kang pumayag na hilahin ka pabalik. Amen? The tendency of Christian, kapag sila po mga nagsimula maglingkod, mga minamahal, is for them to go back to where they were before. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, Philippians, ang kabanata ay 3, talatay 12 hanggang 13. Kylie, aklat ng Pilipos, kabanata ay 3, talatay 12 hanggang 13. Amen? Amen. Dito po sa aklat ng Filipos, kabanata 3, talatay 12 hanggang 13, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling mabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa ay naaring inabot, tatapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That's what I told you. Dapat ang Kristiyano parating forward looking towards heaven. Lahat ng excited na makita mahal na Panginoon doon sa kalangitan. Isang araw, pag tayo lahat ay tinawag na sumigaw ng praise the Lord. Dapat excited tayo, mga minamahal. Kung sa oras hindi ka excited sa bagay na yan, ikaw yung Kristiyano nandun na lang sa bahay mo. Amen? You don't care kung may banal na gawain. Bahala na lang yan. Importante, alam ko na yan. Amen? Pero bakit ikaw, despite all the COVID-19, dumadalo ka pa rin? Because you are excited to follow the Lord. Amen? You are excited that one day, pag dumating ang pagtunog ng pakakak, you are ready to meet our God. Amen? That is excitement. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, I forget things that I have done. Kinakalimutan ko na. Parating forward. Kaya nga nakita nyo, mga minamahal, yung ating human anatomy. Lahat puro forward. Tinan nyo yung mata.
Amen. Yung mata mo mga minamahal, forward, wala sa likod. Amen. Yung tainga, sa harap. Yung kamay mo, napakatinga, ganun, mahirap yung kamay. Yung paa, forward. Amen. Bakit? Gusto niya lahat puro pasulong. Human anatomy, and that's the design of God for us. Amen? Brad, mayroong nasa likod Palagpagan po natin ang ating malapay na. Anong nandyan? Diyan lumalabas ang lahat ng mga garbage. Diyan lumalabas ang lahat ng mga bulok ng katawan. Diyan lumalabas ang mga bagay na hindi mo kakailanganin. Itatapon na. Kaya yan, papunta sa likod. Bagay na nangyari na, kinakalimutan. At ang mga bagay na tutunguhin, siyang ginagawa sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay doon! Everybody shout, praise the Lord! Ito, nakita ko lang na isang kwento mga minamahal. Nagbibinta ng isang property sa isang mayaman at gustong ko bumili. Sabi niya, ay, sir, ang ganda ng property na ito dati. Pero ngayon, despite na maganda yung property dati, unti-unti na nasisira. May mga na-breaks na yung kanilang mga bintana dahil sa tagal na ng panahon. At siyempre, yung kanilang yung mga walls, medyo hindi na. Sabi nung nagtitinda at bumibili. No worries. No worries. Hindi ko na yan i-repair. Babaguhin ko yan. Magbabago na ako ng itatayo dyan. Amen? Yung bahay na yan, hindi na yan. Gagawa ko ng bagong bahay. That is yung tinatawag na analogy na mahal na Panginoon. Yung dating tayo, anumang kasalanang meron ka, sabi naman na I don't care. Don't worry. Pag tinanggap niya ako, magkakaroon ng isang bagong nilalang. At yan ay ikaw at ako. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakita mo lahat ng mga dating bagay nilimot na at lahat ay parang pawang mga bago. Amen? Lahat po naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Third thing, dapat ang sabi niya, sabor guards God's covenant. Pag sinabing sabor, mga minamahal, namnamin ang mga agreement with God. Amen? Yung ating mga tawag natin dyan sa ngayon, MOA, Memorandum of Agreement sa ating Diyos. Sapagkat doon, may mga covenant tayo sa mahal na Panginoon. Ating basahin muna mga minamahal, malapit na po tayo magtapos. Genesis ang kabanata 9, talatay 8 hanggang 11, italon sa 13 hanggang 17. Amen. Sa aklat ng Genesis sa kabanata 9, ang talatay 8 hanggang 11, talon sa 13 hanggang 17. Amen. Ito po ang sinasabi. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya na sinasabi, at ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo at sa bawat nilighang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at ang bawat ganit sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawat ganit sa lupa, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha. Amen. Ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. Sa 13, at aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa, at mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap ay sa ibabaw ng lupa na makikita ang baghari sa alapaap at aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol sa lahat ng laman at ang bahaghari ay pasasa alapaap at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay That's right. sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dati-dati dahil sa kasamaan, because of wickedness, nagawa ng mahal na Panginoon lipulin ng mga tao sa pamamagitan ng matinding baha. Amen? But God made a covenant with Noah.
Sabi niya, dahil dyan, hindi ko na gugunawin ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng baha. May mga baha, siyempre, sa iba-ibang bansa, pero not the whole earth. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, anong magiging tanda ng ating tipanan? Our agreement. Sabi ng verse 13, kindly sa verse 13. Ang sabi dito, I do set my bow in the clouds. Verse 13. Amen. I do set my bow in the clouds, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Kaya nakikita nyo ang tawag natin sa bow na yan, yan yung ating mga rainbow. Lahat na nakakaalam ng rainbow, sumigaw ng praise the Lord. Kapag nakikita natin na mayroong pakubulalakaw, sabi nila mga minamahal, may rainbow, alamin mo yan na yan ay pangako na mahal na Panginoon na hindi gugunawin ng Diyos ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nag-i-exist pa ba yan hanggang ngayon? We can still see the rainbow. Amen? From generations to generation, ang kanyang pangako kailanman hindi niya nakakalimutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note mga minamalang, sabi ng verse 13, 13 muna. And I, on earth sa 14, and it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the clouds. So nakikita yan, next. And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature. Ibig sabihin mga minamahal, yung mga bagay na ating, tinan nyo na, I will, maglalagay ako ng bow. Tandaan nyo mga minamahal, this covenant, all control is of God. Dahil tandaan nyo mga covenant natin yan, kapag ikaw ba, mahal na Panginoon ha, yung pangako mo ha, ay paripalala ko siya, gagawa ko ng cloud ko, ayan o, yung aking rainbow. Hindi mo naman kayang gumawa ng rainbow. Amen? Only God can make a rainbow. Amen? So God is in the control, mga minamahal. Sa bawat pangako, mga minamahal, pagtiwalaan mo ang kanyang pangako dahil siya kailanman hindi nakakalimot sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. The last but not the least, turn your storms to worship. Sa haba ng paaraw, haba ng buwan, mga minamahal, sila magkakasama sa loob ng arka, mga minamahal. At paglabas nila, sabi ko nga sa inyo, yung kanyang mundong nakita bago siya pumasok sa arka, pumasok siya, paglabas niya, iba ang itsura ng mundong kanyang nakita. Amen? At yan mga minamahal, sabi nga mga minamahal, anong ginawang unang-una na ginawa ni Noah pagkatapos niya doon sa napakahabang araw na siya nandoon sa loob habang kanilang pinagmamasdan at nararamdaman kung paano ginagawa ng mahal na Panginoon. Kindly, aklat ng Genesis sa kabanata 8, talatay 20. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis 8, ang talata po ay 20. Amen. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. Lahat na nakaranas ng mga pagsubok, takot at mga persecution sa buhay, sumigaw ng praise the Lord. Ang sinasabi ng talata, kapag nagdanas ka sa mga bagay na yan, ang una mong gagawin ay hindi magmukmuk at manatili sa iyong bahay. Ang gawin mo, pumunta ka sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen! Ang kailangan mo, mga minamahal, despite all the fears in life, huwag mong bilangan ng Diyos na nakikita mong pagkakamali dahil hindi nagkamali ang Diyos. Amen? Ang kailangan mo, lumabas ka, humakbang ka, at magpuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga ng mga minamahal, ang sabi diyan, sa 8, sabi niya, Noah builded an altar unto the Lord and took every clear beast and every clean fowl and offered a burnt offering on the altar. Isang mabangong samyo. Amen? Amen? Anong sinasabi? Ano ba itong mabangong samyo na itong mga minamahal na offering? Anong sinabi ng Genesis, kabanata 8, talatay 21 hanggang 22? Kindly, ito rin na siya sa 21, 22. Kindly.
Dito po ang sinasabi, at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ng lupa dahil sa tao, That's sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat, ang paghasig at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at taginaw, at ang araw at gabi. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Dahil sa mga papuri na ginawa ng mga anak ng Diyos, na sa kabila ng pagsubok sa buhay, mga persecutions in life, mga fears, ay nandun pa rin nagagawa nila pa rin magpuri sa ating malapay. Ang sabi niya, ang kanilang papuri ay nagiging mabangong samyo. Ha? Ha? Sabi niyan, atin mo nang basahin mga minamahal sa verse 21. Sabi diyan, and the Lord is smelled as sweet sabor. Amen? Amen? Anong ibig sabihin ng sweet sabor na yan, mga minamahal? Ating basahin, Ephesians chapter 5, verses 1 up to 2. Kindly. Amen. Some few verses na lamang po. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanatay 5, talatay 1 hanggang 2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, be ye therefore followers of God and dear children. Next. And walk in love as Christ also had loved us and had given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling sabor. Ibig sabihin, mga minamahal, yung sinasabing mabangong samyo na mahal na Panginoon, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? Amen? Kung nagpupuri ka, kapatid, maski na ikaw lumundag na lumundag, pero walang mahal na Panginoong Jesus sa iyong puso, hindi iyan kailanman magiging mabangong samyo na papuri sa Diyos. Maski na umawit tayo umaga hanggang sa gabi, kung walang Kristo nandyan sa iyong puso na nararamdaman mo, hindi yan magiging papuring mabangong samyo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan ninyo, mga minamahal, yung mga Kristiyanong 1, 2, 3 na unang papuri pa lamang, ramdam na ramdam ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, because in their hearts, in their mind, and in their soul, naaalala nila na ang ginawa ng mahal na Panginoon upang sila'y makinatiling buhay hanggang sa mga oras na ito. Maalala nila ginawa ng mahal na Panginoon ng mga pagpapalang mayroon sila hanggang sa mga oras, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Worship without Jesus is useless. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga yung mabangong samyo. And that is our Lord God. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? Knowing that, what shall we do? Anong sinabi ng Romans sa Kabanata 12, talatay 1? Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Last one verses. Amen. Sa aklat ng Roma, kaya nga, mga kapatid, ipinamanmanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, sa ating nabasa before that, mga minamahal, ang pag-ibig na mahal na Panginoon, once you worship the Lord, kailangan laman ng iyong papuri, walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Iniisip mo, galaw mo, kilos mo, dapat ang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? Don't think of any other thing. Tayo na parito hindi para mag-daydream. Tayo na parito para magpuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
At ang sabi ng talata, ating balikan yung talata na yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat napakaganda yung talatang yan. Genesis chapter 8, verses 21 up to 22. Kindly, tinan niyo mga minamahal, bago tayo pumunta dun sa last verse natin. And God smelled the savor of the Lord in his heart. I will not again curse the ground anymore for man's sake. Kapag naamoy ng mahal na Panginoon ang sweet sabor na ito o sweet smell na to, walang ibang ating mahal na Panginoon sasabihin niya sa kanyang sarili, hindi ko na pababayaang mapahamak muli ang taong ito. Hindi ko na pababayaang muling mapahamak ang taong ito. Hindi ko na pababayaan muli na yung taong ito ay mawala sa akin. Hindi ko na pababayaan muli na ang taong ito ay makalimot sa akin. Because ang sabi niya, because of my promise, na kapag nagpuri tayo sa mahal na Panginoon, sasabihin, no matter worst things you have done, kinakalimutan niya na mahal na Panginoon at hinihintay niya isang bagong nilalang na magpupuri sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, isa pang bagay, verse 22, tingnan niyo mga minamahal. While the earth remaineth seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day, night shall not cease. Ibig sabihin, anuman ang panahon, anumang pangyayari sa buhay, it will never cease. Ang aking isip sa tao na pinago na mahal na Panginoon, hindi ko siya pababayaan anumang oras, aking pag-iingatan ang anak ko na yan. Mahal na Panginoon! Everybody shout, praise the Lord! Huwag mong isipin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay Miyerkules, Biyernes at Linggo lang. Huwag mong isipin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay kung ikaw ay nananalangin lang. Even the time na ikaw ay natutulog, pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung babasa natin yung Salmo, sabi niya, darating ang mga palaso ng kaaway. Pero maging sa araw, umaga, tanghali, gabi, kailanman, hindi ito darating sa mga anak ng Diyos. Bakit? Because of the protection ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sabi ng ating last verse, mga minamahal, ang sabi niya, I beseech therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, acceptable to God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag ikaw ay nasa arka, ikaw na nasa mahal na Panginoon, ang katawan mo, hindi mo na yan pag-aari. Hindi na ikaw ang masusunod yan. Amen? Amen? Paano yan, Brad? Buhay ko to. Amen? Pag sinabing, Lord, use me! Make me a vessel. Gawin mo akong sisidlan para maganap ang iyong banal na kalooban. Ibig sabihin, ang masusunod na hindi ikaw, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pag ikaw, ganyan ang iyong ating isip ang minamahal. Because sabi niya, making it as a acceptable offering unto God, mga minamahal. Ang ating sarili, mga minamahal, dapat pinag-iingatan natin yung ating mga katawan. Amen? Lord, magkakape ako. O kaya kakain ako ng halo-halo. Di ba? Affected tayo. Di ba? Manalangin muna tayo, mga minamahal. Amen? Tatanong, mahal na Panginoon, okay ba itong halo-halo sa akin? Gutom ako. Sasabihin mo, ayos. Walang problema. Siguraduhin mo lang na wala kang diabetes. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Dapat pinag-iingatan din natin yung ating katawan. Amen? Kung alam natin ito'y makakasama sa atin, pakatandaan nyo, mga minamahal, kung ito'y makakasama sa'yo, paano kapag ikaw ay na-stroke, for example, hindi dahil sa ayoko sa mga stroke, mga minamalit sila. Kung ikaw ay na-stroke, paano ka magagawa ng iyong ministry? Amen? Amen? Gagamitin ka naman na Panginoon. So, dapat pinag-iingatan mo. Dapat hindi ka nagpapaulan. Bakit yan? Sasabihin, nagpag-iingatan ako ng Diyos. Pwede nga may payong eh. Ayaw mong tanggalin, ayaw mong gamitin yung payong dahil gusto pag-iingatan ka man na Panginoon. Ayan. Hindi mo na katawan ito ang masusunod na walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So sa bawat araw ng ating pumabuhay, ang sabi ng Biblia, just remember, God's promise will always come into order at mangyayari at mangyayari. Tayo po natin tumayo.